Bago nga tayo magsimula ay nais ko lamang ipromote ang aking YouTube channel membership. Kung inyo nga makikita ang join, maaari nyo nga yang pindutin at makakapasok na nga kayo sa aking membership at meron nga yang 3 level. At una na nga sa level 1 ang loyal subscribers at ang level 2 amazing subscribers at ang level 3 ang fantastic subscribers. At once na nagpa-member kayo dyan ay automatic na number 1 kayo shoutout kapag nag-upload ako ng mga bagong video at marami pang iba. At isang malaking shoutout kay Sir Small Collabs sa pagsuporta sa aking maliit na channel. Quick update muna nga tayo sa PBA. Ayon kasi sa mga report, ito nga si Justin Arana, ang center forward ng Converge Fiber XR ay mukhang napupusuan daw umano ng Barangay Ginebra. At ayon nga sa mga report ay handang magpakawala ang Barangay Ginebra ng 2 players plus round pick. Makuha lamang ang serbisyo ni Justin Arana dahil maganda nga daw ang ipinapakita nito sa paglalaro niya sa Converge Fiber XRs. At ang mga ipapalit nga daw na players ng Barangay Ginebra ay itong si Sydney Onwobere. Kasama na rin dyan itong si Bon Pesumal plus package. Itong si Aljon Mariano na isang unrestricted free agent. Kasama rin ang 2 second round picks ng Barangay Ginebra. Ngunit sumagot nga daw ang management ng Converge Fiber XR sa gustong offer ng Barangay Ginebra. At ito nga yung sabi sa naging report. At ito nga daw ang sagot ng Converge. But Converge ignore that offer, says hindi kami taga-Bukid. So lumalabas na ang Converge ay hindi nga pumapayag at sinasabi nga nilang hindi sila isang farm team. At kung atin nga mapapansin ay mukhang nagpapalakas talaga ang Converge dahil sa Commissioner's Cup nga. Katakataka na kulelat ang Converge na alam naman natin na hindi naman nagpapahuli sa PBA team standing. Ang bulong-bulungan nga ay mukhang nagtatangking ang Converge Fiber XRs upang makakuha sila ng mga malalakas na first round picks. At dumako na nga tayo dito sa Gilas Pilipinas, partikular na sa pinaghahandaan nilang FIBA Asia Cup qualifiers. Nagsimula na nga ang training camp ng Gilas Pilipinas sa Calamba, Laguna sa Inspired Sports Academy at dito nga makikita natin na present na ang Gilas Pilipinas boys kasama ang mga coaching staff at gayon na rin itong si Coach Tim Cone at mababakas nga sa kanilang mukha na masayang masaya sila sa new management ng Gilas Pilipinas under kay Coach Tim Cone. Kaya naman ganadong ganado ang mga Gilas players na mag-participate sa Gilas practice upang mapaghandaan ang kanilang nalalapit na laban. At dito ngayon makikita natin na nag-warm up na ang mga Gilas players upang masimulan na ang kanilang unang practice dahil kinapapalooban nga ito ng mga drills at gayon na rin yung pag-execute sa mga gagawing game plan ni Coach Tim Cone. At marami naman na nakapansin na tila ba'y nadagdagan ang Gilas pool dahil mayroon ngang 2 players na mukhang bago sa paningin ng mga Gilas fans. Dito kasi sa video na ito ay makikita natin na nagbibigay na ng payo at gayon na rin ng instruction nitong si Coach Tim Cone sa mga Gilas players at marami nga nakapansin na sa may unahan yung nakakamot ng ulo. Sino nga ba yan? Bago nga ba yung Gilas players? At gayon na rin yung nakapula doon sa may dulo ay mukhang bago rin sa paningin ng mga Gilas fans. Panibago bang Gilas players yung mga yan? Well, ang totoo niya ng 2 players na yun ay si Donald Gamaru at itong si Rafael Cu. Sinama nga sila ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas ngunit hindi nga natin alam kung part na ba sila ng Gilas pool o isa lamang o mga practice players lamang. Samantalang good news naman ito sa lahat ng mga Gilas fans dahil sa February 19 nga ay magkakaroon ng final practice ang Gilas Pilipinas at gaganapin nga ito sa may Phil Sports Arena. Ang good news nga dyan ay open ito sa lahat at pwede nating mapanood ang nangyayaring Gilas practice bago nga sila pumunta sa Hong Kong. At ay na rin sa aking nasagap na report, yung starting 5 daw ni Coach Tim Cone kontra nga sa Hong Kong at gayon na rin sa Chinese Taipei. Lahat daw yun ay manggagaling sa SMC at ito nga daw yung lineup na starting 5 ni Coach Tim Cone. Justin Brownlee, Scotty Thompson, Jamie Malonzo, Junmar Pajardo at ang finals MVP na si CJ Perez. At ito nga daw ang tinatawag na Death 5 ng SMC. Ito nga ang ipangtatapat sa Hong Kong sa February 22 at magkakaroon nga ng home court advantage ang Hong Kong dahil gaganapin nga sa kanilang bansa ang unang laban ng Gilas Pilipinas kaya naman expected na ang home court advantage at gayon na rin yung mga Chinese fans ay manunood at talaga namang dudungugin ang unang laban ng Hong Kong kontra nga sa Gilas Pilipinas kaya naman expected na natin na massive crowd ang mangyayari.
Samantalang ang ikalawang laban naman ng Gilas Pilipinas sa February 25 kontra nga Chinese Taipei ay dito nga gaganapin sa Pilipinas sa may PhilSports Arena. Kaya naman expected na ang pagsuporta ng mga Gilas fans at paniguradong mapupuno ang PhilSports Arena at lalong-lalo na muling maglalaro ang ating bayaning si Justin Brownlee. Ang dapat lang talaga paghandaan ng Gilas Pilipinas ay ang second window sa November 21 kontra nga dito sa New Zealand. Dito nga mapapalaban ng husto ang Gilas Pilipinas dahil alam naman natin na ang New Zealand ay isa sa mga malalakas na team sa Asia Oceania, kaya naman mapapalaban talaga ang Gilas Pilipinas. Ngunit ang good news naman pagdating naman sa team chemistry ay nga sa mga report, ito nga si Justin Brownlee ay wala ng problema sa mga Gilas players dahil kabisado na nga daw ni Justin Brownlee ang mga galawan ng mga Gilas players, kaya naman hindi na mahihirapan itong si Noypi na bumuo ng team chemistry sa mga Gilas players. Ang sabi nga dito sa report, kabisado na rin ni Brownlee ang mga kakampi kaya sigurado siyang magiging palaban ang Nationals. Kahit nga si Coach Tim Cone ay kumpiyansa sa kanyang binuo na Final 12, sinabi niya pa nga na isa raw itong dynamic team. Kaya naman buo ang loob ni Coach Tim Cone na maganda ang ipapakita ng kanyang Gilas players. At kahit nga mga ibang lahi ay bilib sa lakas ng Gilas, ito ngang Japanese national na ito abay nangolekta pa ng mga jersey ng mga Gilas players. At sinabi niya pa nga sa kanyang Twitter post na ang susuportahan niya raw sa FIBA Asia Cup qualifiers walang iba kundi ang Gilas Pilipinas. At ang atin namang kababayang si Justin Brownlee, bukod nga sa paglalaro sa Barangay Ginebra sa Gilas Pilipinas, ito nga lumilikom na ng pondo upang maibigay sa isang charity. Ino-auction niya nga ang kanyang first ever jersey na ginamit kontra sa China. Ito nga yung winning jersey niya kontra sa China. At dito nga sa in-upload ni Ginebra Boy Ball Ballers, full credit po sir, dito nga makikita natin na ino-auction na ni Justin Brownlee ang kanyang jersey. At meron pa nga yan package na sapatos at lumilikom nga si Justin Brownlee ng 2.5 million upang ibigay sa charity. Ganyan talaga kabait ang puso ni Justin Brownlee pagdating sa mga Pilipino dito sa Pilipinas. Sa ibang balita naman, alam naman nating lahat na ang San Miguel Beermen ang nag-champion sa Commissioner's Cup at pinataob nga nila kagabi ang Magnolia Hotshots. Sulit na sulit nga ang pagpapagal ng San Miguel Beermen sa Commissioner's Cup at talaga namang pinatunayan nila na meron din silang pusong palaban o never say die, at full credit din sa kanilang import na si Benny Boatwright na talaga namang nagtrabaho upang maibigay sa San Miguel Beermen ang kanilang kampyonato. Ngunit sa kabila nga ng pagiging masaya ng San Miguel Beermen, ang kanila namang sister team na Magnolia Hotshots ay malungkot, partikular na ang kanilang import na si Taylor Bay. Talaga nga namang dinibdib ni Taylor Bay ang pagkatalo ng Magnolia Hotshots sa finals at mukhang hindi niya talaga basta-basta matatanggap ang kanilang pagkatalo dahil alam naman nating lahat na binigay na ni Taylor Bay ang kanyang lahat na magagawa upang tulungan ang Magnolia Hotshots simula pa lang nung una sa Commissioner's Cup dahil alam naman natin na natiling number 1 sa Commissioner's Cup standing ang Magnolia Hotshots sa tulong nga yan ni Taylor Bay, at gayon na rin nagawa niya ring matulungan ang Magnolia Hotshots na makapasok sa finals. Kaya nga lang ang naging problema ay hindi na talaga nila kinaya ang lakas ng San Miguel Beermen, kaya naman full credit talaga dito kay Taylor Bay. Ang masakit nga lang dyan ay hindi pa siya ang naging best import. Yun nga lang kasi si Terrence Jones ang pinili kumpara nga sa kanya, pero para sa akin lang ay mas deserve ni Taylor Bay na makuha ang best import sa PBA sa Commissioner's Cup.